dito nakasaad, mga kababayan. 1, 2, 3, 4. Ito. Naku, matatawa kayo dito, mga kababayan, sa panghuli nating pag-uusapan. like po kayo. Share and subscribe. So ito, nakalagay mga kababayan. Sabi ni Attorney Claire Castro or ni Jose Claire Castro, mga kababayan. Ay, nawala. Matatawa ka dito sa reaksyon ni Attorney Claire Castro, mga kababayan. Alam niyo kung bakit kayo matatawa? Ito po, hanapin natin ha. Ito, lakihan natin. Anong sabi ni Jose Claire Castro? Is that you, Attorney Harry Roque, talking? It is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news fiddler. He doesn't know the timeline. He doesn't know the fact of the case. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Sabi ni Jose Claire Castro. Pagmamarites lang kasi ang ginagawa ni Kaufman. Bakit? Ito kasi, mga kababayan. Sabi kasi ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni Digong, I think that the real prosecutor in this case, para makalaya si Digong, is actually in Manila, sitting in his palace. He is the person who threw President Duterte over her to The Hague. So ngayon, mga kababayan, paano nga ba nasabi ni Jose Claire Castro na marites itong si Kaufman? Kahit ako masasabi kong marites. Bakit? Hindi po si PBBM ang nagpakulong kay Digong sa The Hague. Uulitin ko po ha, mga kababayan. May ebidensya po kung sino ang nagpakulong. Ito po ang nagpakulong kay Digong sa The Hague. Sila po dalawa. Noong 2017, ayan post ni Senador Antonio Trillanes, napanood nyo? Noong 2017, nag-file ng kaso ang Magdalo sa ICC laban kay Duterte. After 8 years, sa wakas, nahuli na rin ang Berdugo. Sa lahat ng kasamahan namin sa habang paglalakbay na ito para sa hustisya ng libo-libong extrajudicial killings victim, maraming salamat po. Number 42, Magdalo Party List. So, sila pong dalawa ang nag-file at nagpakulong kay Digong. Di ba? Hindi po si PBBM. Kaya nga sabi ni Jose Claire Castro, masyadong marites itong abogado ni Digong. Bakit? Sabi nga dito ni Attorney Claire Castro, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news fiddler. Nandun si Sara, nandun si Amy, nandun si Harry Roque, nandun si Maharlika, andun si Digong, nandoon si... Sabihin ninyo kung saan ninyo siya dalahin. Putang ina ka. Yeah? Andun, sino ba nagsabi nung, sabihin ninyo kung saan nyo siya dalahin. Putang ina ka. Tapos nandun yung isa, ang akong amahan, gipalubong ang imong amahan, pero akong amahan, imong gipapreso, putang ina ka. Yeah? Tapos nandun din yung, putang ina mo, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, nandun lahat sila. Kaya ang sabi ni Attorney Claire Castro, it is very apparent and very obvious that Attorney Kaufman is being surrounded by fake news fiddler. Totoo naman. Biruin niyo yan. Paano nyo nasasabi, paano nasabi ni Attorney Claire Castro na si Attorney Kaufman ay marites at nakikinig sa chismis? At hindi niya ginampanan ang kanyang trabaho bilang lawyer. Nakikinig siya sa mga kwentong barbero. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan,
Kahit pa 10 Nicolas Kaufman ang hawakan ni Digong para mag-abogado sa kanya, hindi siya mananalo. Kahit nga 100 Nicolas Kaufman hindi makakalaya si Digong kahit magbitbit siya ng 1 batalyong Nicolas Kaufman. Sabi ni Woody Kusaki, actually Sir Kent, may power si BBM. President siya so ano? Kung nagpakulong sila ng ex-president na hindi niya alam, it means people don't respect his authority. Weak leader talaga. Actually, ganito po yan. Woody Kusaki. Sagutin kita. May alam si BBM sa pagkakulong ni Digong. Bakit? Karapatan po talaga ni BBM na pirmahan. Bakit? Una, kung ikaw ba naman araw-arawin ni Digong sabihing bangag, adik, weak leader, anong ganti mo kay Digong? Patayin si Digong o tanggapin mo na may warrant siyang darating, ipakulong mo siya? Ito speaking sa paghihigante, pwede. Simula hindi pa umupo si PBBM pagka-presidente, sinabi na ni Digong yan, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Meron tayong presidenteng adik, weak leader. Kung ikaw ang nasa katayuan ni BBM, anong sasabihin ni BBM? Kung ganun lang din naman kadali ang bantaan, ang buhay ng presidente, paano pa ang buhay ng ordinaryong Pilipino? Papalagan ko yan. Diba? Simple. Ngayon, ang tanong, kung si PBBM ang nagpakulong kay Digong, anong mali? Dapat lang. Presidente ka. Alam mo ang tama, alam mo ang mali. So, political move ito, sir. Nasa sayo, ma'am, kung anong intriga gusto mo. 'Di ba? Nasa sayo, ma'am. Kung sabihin mong political move, ikaw yan, decision mo yan. Nasa sayo kung anong gusto mong intriga. Kung political move, pwede. Kung hindi political move, pwede rin. Una, kung sabihin mong political move kasi pinakulong ni PBBM si Digong at tama si Nicolas Kaufman, pwede. Bakit? Kung may warrant ba naman? May warrant. Binasahan ka ng warrant. At sinabihan ka ng People's Tribunal na guilty sa crimes against humanity. Hindi naman po siguro tanga si Pangulong Bongbong Marcos na ipapakulong niya ang tao na walang warrant at walang Miranda rights. So, ibig sabihin, may warrant, may Miranda rights, kulong. Diba? Kaysa naman sa isipin ni PBBM, kaibigan ko yan, hindi pwedeng makulong. So, nasaan yung justice? Diba? Kung sabihin mo na pinulitika or political move ang pagkakulong ni Digong, hindi natin masasabing political move. Bakit? Hindi naman tanga ang Pilipino na ipaaresto ni BBM si Digong na walang warrant. Bakit? Gusto nyo ng ebidensya? Kung bakit ko nasabi na tama ang pagkakulong ni Digong at tama ang ginawa ni BBM? Bakit? Merong tao nagreklamo. Ang reklamo, pinaburan at sinabing crimes against humanity at may warrant siya. So ngayon, ang warrant ipinasa sa Interpol. Ang Interpol nang hingi ng tulong sa presidente para arestuhin si Digong. So, tama naman ang proseso. Hindi naman illegal ang magkaroon ng warrant. So kung mali ang magkaroon ng warrant at ipakulong si Digong, so yun ang totoong sabi na weak talaga si BBM. Ngayon, hindi po weak ang tawag kay BBM at hindi po political move ang tawag doon at hindi pamumulitika. Sinunod lang ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang batas. 'Di ba? Kung palit tayo ng posisyon, si Bongbong Marcos ang hinuhuli ng Interpol, si Digong ang presidente. Hindi pa siguro maglabas ng warrant ang Interpol, sinurrender na ni Digong si BBM. Bakit? Hindi pa nga presidente si BBM, minura-mura na ni Digong, sinabihan ng weak, sinabihan bangag, sinabihan adik. Pasuri na lang si BBM ang presidente, si Digong ang walang power. Kasi kung si Digong ang nasa power, nako, wala pang warrant ang Interpol, sinurrender na ni Digong diyan sa ICC yan si BBM. Hindi pa nga nagpresidente, minura na niya nilait na niya Diba? Bakit ko nasabi
na hindi political move ang pagkakulong ni Digong at walang kinalaman si BBM dyan sa pagkakulong. Sinunod lang ni PBBM kung ano ang nasa batas. May warrant, may papel, authenticated, may abogado. So ano gagawin mo? Mas may alam ka pa sa batas? Mas kalabanin pa ni BBM kung ano ang hatol ng People's Tribunal? Ito. Narinig nyo naman po siguro ito. Ito. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hindi lahat hindi lahat ang dagat high tide. 'Di ba? Kasi sa totoo lang dati si Digong nung nasa power pa, grabe kung mangbastos. 'Di ba? Sa Pilipinas, sa Pilipinas lang na yung kriminal na ganyan, mass murderer, ay pwedeng magyabang sa Senado. At ang Senado natin ngayon, puro mga duwag. Si Rodrigo, Duterteng demonyong yan. Kayang-kaya niya talagang paglaruan kung ano ang kahinaan ng lipunang Pilipino. Ano ang kahinaan ng mga institusyon natin dito sa Pilipinas. Diba? Narinig ninyo, mga kababayan? Si Digong, nilalaro niya ang lipunan. So, panoorin nyo ha, mga kababayan. Ito. Therefore, that the defendants Duterte and all other defendants are guilty, and all other defendants are guilty for crimes against humanity, war crimes, and violations of law and legal instruments referred to in this indictment. This is the verdict of the International People's Tribunal against President Rodrigo Duterte. Based on the testimonies presented before the court, the president is guilty of human rights violations in line with the alleged extrajudicial killings in relation to his campaign against illegal drugs. Narinig nyo? Narinig nyo naman po siguro dito. Hinatulang guilty sa crimes against humanity. Noong 2018 pa yan. So 2025 na po ngayon. 2022 lang po si BBM na presidente. Ngayon sisihin ninyo si BBM ang nagpakulong kay Digong? Ikalawa, dapat ipadaan muna sa Supreme Court natin bago ipunta sa ICC. Alam mo sa totoo lang, Wody, Kusaki, simple lang naman yan eh. Pwede naman nating idaan sa Korte Suprema natin. Ang problema lang, hindi po sa Pilipinas i-final ang kaso. Sa ICC po sa Netherlands. Alam mo sa totoo lang, Wody, Kusaki, doon mo po yan tanungin kay Nicolas Kaufman. Wag sa akin, hindi po ako abogado nila. Wag nyo na akong sabihin na dapat idaan sa ganito, idaan sa ganyan. Mismo nga mga abogado sa Pilipinas nagugulat, hindi pala pwede dito litisin kasi doon i-final. Kasi kung dito sa Pilipinas i-final yan, bukas makalawa si Digong nakalaya na. Alam mo sa totoo lang, Wody, Kusaki, kung yun pala ang batas, ba't hindi mo tulungan si Digong pauwiin Pilipinas? Kung yun pala ang batas. At may alam ka pala sa batas, wag ka na makipagtalo sa akin, Wody. Alam mo bakit? Kahit magpatayan tayong dalawa dito, si Digong, mamamatay na yan doon. Uuwiin dito, pantay ang paa. Di ba? Hindi natin kailangan pagtalunan yan. Tapos na yan. Nandoon na. Hindi mo po pwedeng sabihin na idaan pa sa batas dito, idaan sa batas ganyan, dapat litisin dito. Okay naman kung dito litisin eh. Ang problema, ang tanong, bakit ka maglilitis dito na wala namang i-file na kaso sa kanya? Kasi ang file ng kaso ay nandun sa The Hague sa Netherlands. So doon siya dapat litisin. Hindi siya dito lilitisin sa Pilipinas. Ngayon tatanungin kita, bakit ba dito litisin ang kaso ni Digong? Wala namang nag-file sa kanya dito. Bakit? Sinong mag-file sa kanya dito na ultimo ang Solicitor General hindi nga nag-represent sa ating bansa? Kasi hawak niya sa liig. Ilang presidente na ba ang nahatulan at nakasuhan dito? Si Gloria Arroyo, hospital arrest. Na presidente si Digong, binigyan ng pardo na kalaya. Si Erap,
nabigyan ng pardon nakalaya. Si Digong, mabigyan ng pardon makalaya. Oh, much better doon i-final sa ICC. Ngayon sa mga nagtatanong na DDS, bakit hindi inilitis sa Pilipinas? May batas naman tayo. Ang tanong, bakit mo dito litisin? Sa Pilipinas ba i-final? Doon po i-final ni Trillanes sa ICC. Kaya doon siya lilitisin. Kasi tatanungin ko kayo, bakit pagpilitan ninyo na dito sa Pilipinas ilitis? Tanungin ko kayo, sino bang nag-file dito sa Pilipinas sa extrajudicial killings? Wala. So bakit lilitisin dito? Di ba? Walang dapat litisin sa Pilipinas kaya wala namang nag-file dito sa Pilipinas. Ba't dito kinumit ang alleged crime? Ayun na nga eh, dito ikinomit eh. Kaya nga ulitin ko nga, Wody Kusaki. Dito ikinomit ang crime. Dito ginawa ang crime. So, abinado ka na may crime talaga. Yan pa nga lang eh. Makukulong si Digong dahil sa mga ganyan ninyong yung mga palusot ninyo. Diyan sa dahilan na yan na sinabing, doon na nga sir eh, dapat dito litisin sa Pilipinas kasi dito kinomit ang crime. So, ibig sabihin nga, may crime. Oh, edi dyan palang kulong na si Digong. Hindi ako abogado ha, pero kung basihan natin, law is law. Batas is batas. Diyan pa lang sa sinasabi ninyo, sir, dapat dito litisin kasi dito ikinumit ang crime. So, aminado kayo na kinumit talaga niya, may crime. O di dyan pa lang, kulong na. Ala, hindi daw siya nagsabi na may crime. Isabi mo nga, dito ikinumit. Oh, so ibig sabihin, committing crime here. Oh, so ibig sabihin ng kinumit, dito ginawa. Dito nangyari. Ala, Woody, wag ganun. Kasi pagdating sa batas, kung magkasuhan, guilty ang bagsak mo dyan. Sabi mo, dapat dito litisin kasi dito ikinumit ang crime. Oh, ikaw na mismo kinunclude mo na eh. No, allegedly ba or alleged? Hindi mo masasabing alleged yan eh. Hindi, pag mga ganyang lusutan, pag mga ganyang kasalitaan, wala nang bawian, na record na yan. Kaya nga isa sa mga sinasabi ni Digong yan eh. Pumatay? Yes. 6 or 7. Either legal or illegal, akin yan. Utos ko yan. Oh. Wala na. Guilty na. Kulong. Hindi mo po pwedeng... Alam niyo sa totoo lang, mabubutasan kayo. DDS, wag na kayo makipagtalo sa akin. Kakasabi mo lang, Woody, na dito kasi kinumit ang crime, kaya dapat dito litisin. So, ibig sabihin, may crime talaga at kinumit talaga niya.